palakpak sa muli sa Panginoon. Amen. Glory to God. Okay, salamat sa napaka-powerful na pag-awit natin sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? At ako po ay nagpapasalamat sa Lord na tayo po ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Amen? At isang kagalangan sa muli na ako po ay makapagpahayag ng salita ng Lord sa bawat isa po. No? At ang aking pong pakiusap sa umaga pong ito na focus muna tayo sa Word of God. No? Wala po munang kwentuhan. At the same time, ang ating mga cellphone ay pakisay. Amen? Ating reminders lang po sa bawat isa. Okay. At ako po ay nabigyan ng pagkakataon para magpahayag sa inyo patungkol po sa buhay ni Joel. Yan, si Joel. Yan po yung ating pag-uusapan in the book of Joel, chapter 2, verses 12 to 17. Okay? Yan po yung ating pag-uusapan, mga kapatid. At ang tema po ninyo sa umaga pong ito, yung prayer and fasting, ang isa sa mga way para po tayo ay makapagbalik loob sa Panginoon. Amen. Amen. Sino po dito ang nakapag-try na mag-prayer and fasting? Taas natin mga kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ibig sabihin, mga nasa 20%, mga 20% pa lang po ang nakakapaggawa po nito ng prayer and fasting, mga kapatid. At ngayon ay pag-uusapan po natin ito. Napakahalaga po nito sa isang Kristiyano at sa isang pong simbahan. Okay? Dahil ito po ay napapanahon ngayon, mga kapatid. Yung ating pong pag-aayuno at pananalangin. Sige? Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin sa Diyos. Hingin po natin ang kanyang gabay at pagsama sa umaga po ito. Sige po, tayo po ay sandalin din magmanalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa iyong presensya. Lord, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo sa umaga po ito. Sa muli, hallelujah, na kami po, Panginoon, ay patuloy niyo pong samahan. Hayaan niyo po, Diyos, hallelujah, ang banal na Espiritu, ang siya, O Diyos, na lumukob sa bawat isa, Panginoon. At sa mga salita mo, O Diyos, na mahayag sa umaga po ito, ito po, Lord, ay maging paalala sa amin, kalakasan. Lord, hallelujah, paano kami, Panginoon, makasunod sa iyo ng maayos. Father God, tulungan niyo po kami. At ako din po, Diyos, na magpapahayag ng iyong mga dakilang salita. Kailangan po ang makita sa buhay ko. Kailangan po ang maitaas. Pagpalain po, hallelujah, mga salita mo ito. And this we pray in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Glory to God. At medyo mabilis po yung pacing natin ngayon. Mga kapatid, ang oras po natin ay 10:43. Okay? At tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid. Ngayong umaga, ang ating pag-uusapan, binigyan ko po yun ng titulo. Nga po, kapatid? Yeah. Return with all your heart. No, mga kapatid. At base doon sa ating mga awitin, doon po sa fast and slow song, mga kapatid, makikita natin at nabuksan na yung ating mga puso, no? Habang tayo po ay umaawit sa Panginoon. At daragdagan pa natin ngayon sa pamagitan po ng kanyang mga dakilang salita. Amen po ba? Sino po dito ang nakahanda na at sino po dito ang may mga puso? Lahat po may mga puso, mga kapatid. Baka na po naiwan sa bahay, pero hindi naman po. At kailangan po natin yan sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. No? Yung ating pong teksto ay sa dig po ata nalagay dyan, no? Yung chapter 2, inote nyo na lang po. Chapter 2, verse 12 hanggang 17. Yun po yung ating pag-uusapan, mga kapatid. Pero di na po natin babasahin dahil yung oras po natin ay limitado lang. No? Dito po sa ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito ay dapat na ito po ay mangyari as soon as possible. Amen po ba? As soon as possible, dapat ito po ay maisagawa, mga kapatid. Mamaya magbibigay ako sa inyo ng mga kapahayagan, no? Patungkol po doon sa mga nangyayari
sa binangonan after po tayo magkaroon po ng prayer and fasting. Okay, dyan po sa verse 12, no? Mababasa po natin, mga kapatid, ang mga talata. Dyan po sa inyong mga hawak na Biblia, meron ba dyan, Kuya Manny? Pakibaba nga Kuya Manny kung meron. Okay, meron naman. Hindi ba yan? Yung isa. Okay, yan. Pero hindi yan, hindi yan buo na hanggang verse 17. Okay. Gayon man, sabi po ng salita ng Panginoon, ngayon, sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng iyong buong puso na may pag-aayuno at may pagtangis at pagdadalamhati. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon in verse 12, mga kapatid. Okay, pakibaba Kuya Manny. The call is to return, meaning to turn from the current relationship to a prior one. Ibig sabihin, mga kapatid, sa mga panahon po na yan, magbigay lang po ako ng kaunting kaunting background dyan po sa Book of Joel. Yung Book of Joel po ay 3 chapters lang po yan, mga kapatid. Kaya kung may pagkakataon po kayo, basahin niyo po para mabuo natin ang kwento. At ngayon sisikapin natin na ito po ay mabuo hanggang po sa chapter 3, mga kapatid. Yung Book of Joel, yan po ay isang panawagan sa buong bayan po ng Israel. Kasi sa mga panahon po na yon, ang Israel po ay nakakaranas ng parusa ng Diyos. Pag binasa niyo po ang chapter 1, chapter 2, chapter 3, mga kapatid, at sa chapter 3, yung kapahayagan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Propeta Joel, siya po isa sa mga minor prophet, mga kapatid, no? Na dapat ang bayang Israel ay manumbalik. Amen po ba? Ganon din naman po sa atin, no? Pinapalalahanan tayo ng salita ng Diyos na tayo po ay manumbalik kung tayo po ay lumalayo na sa Diyos. Okay, yun po ang recommendation ni Propeta Joel sa mga taga-Israel na sa panahon po na yon. Dahil mayroon pong kahirapan na dinaranas po ang mga Israelita sa mga panahon po na yan. Kaya ang Diyos naman po ay nagpadala ng isang propeta at kinausap ito si Joel na sabihin sa sambayan ng Israel na magsisi kayo at manumbalik kayo. Dahil nakakaranas po sila ng marami pong tagutom, mga kapatid. No? Tagtuyo. At sabi pa po dyan, yung kanila pong mga pananim ay dinagsa po ng locust. Ibig sabihin po nito yung mga barang. At yung kanilang mga pananim ay kinain po ng mga barang na ito. At sa mga tuwid, wala silang naani, wala silang napakinabangan. At dahil po doon, sumapit po ang grabing paghihirap o taghirap tagtuyo sa bayan ng Israel. Ang reason kung bakit mayroong nangyayaring hindi maganda. Sila po ay sumalangsang sa Diyos. Hindi sila sumunod sa Panginoon o kay Yahweh. Kaya ano sabi ng Diyos? Manumbalik kayo. Kasi yung current situation ng Israel sa mga panahon po na yan ay hindi maganda. Pero prior to that, yung relationship ng mga Israelita kay Jesus o kay Yahweh sa ating Diyos ay maayos. Pero dahil hindi sila sumunod sa Panginoon, nagpadala ng salat ang Diyos, mga kapatid. At dahil po doon, nanawagan po si Propeta Joel sa mga Israelita na sila po ay magbalik loob sa Panginoon. Kailangan na. No? Huwag na natin patagalin, sabi ni Joel. Ngayon na dapat na tayo ay magbalik loob sa Diyos, mga kapatid. Amen po ba? Huwag na natin patagalin. Kasi baka hindi natin kayanin at sumuko tayo. No? At the same time, in our relationship sa Panginoon, baka hindi na po maayos, mga kapatid. No? Pakisundan ko yung nasa baba na yan. No? Para dire-diretso po yung pacing natin. Okay. Current relationship ay hindi maayos ang relasyon ng bayang Israel sa harapan ng Diyos. Mayroon pong broken relationship. Sa mga panahon po na yon, hindi maayos ang relasyon ng bayang Israel sa Diyos. Kay Yahweh. Galit ang Diyos, mga kapatid. Kasi dati okay naman. Pero nakalimutan nila ang Panginoon. Naging busy sila sa mga bagay sa mundo na wala nang kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ni Propeta Joel, ayusin natin yung relationship sa Panginoon o kay Yahweh na ito po ay
nasira, mga kapatid. No? Hindi na maayos. When we fall short of the glory of God, we ought to return to God and repentance. Kailangan po tayong bumalik sa Diyos at magsisi. Yun po ang panawagan ni Propeta Joel, kasi kung hindi, magsisisi itong bayang Israel, patuloy po yung kahirapan, parusa ni Yahweh. Hindi na po maayos mga kapatid. Sa atin din ngayong umaga, baka ang relasyon mo sa Diyos ay hindi na po maayos. Baka ang tingin natin, okay naman, nag-church naman ako. Pumupunta naman ako sa Bible study. Pero kapatid, kumusta? Kumusta ang relasyon mo sa Diyos ngayon? Yan pa po ba ay maayos? O katulad na po ng bayang Israel o mga taga-Israel, no, na hindi na po maayos sa harapan ng Diyos. Kaya minsan nakakaranas tayo ng mga pagpapalo ng Panginoon. Just to remind us, no, na nagkulang tayo sa Diyos. Wala na tayo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, ang kailangan po ng bayang Israel ay ang pagsisisi. Napakalaga po nito, mga kapatid. Kailangan ng bayang Israel ang magsisi, mga kapatid. Okay. Naging masuwayin tayo sa utos ng Diyos. Yung bayang Israel, inutusan ng Diyos, huwag kayong sasama sa mga Diyos-Diyosan. Wala kayong ibang dapat na Diyos kundi ako. Pero ano pong ginawa nila? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan at pinarasahan po ng Diyos. Ngayon naman po sa atin bilang isang mga mananampalataya ng ating Panginoon, naging masuwayin tayo sa utos ng Diyos. Sabi ng Lord, dapat ang 7 araw ay sa Diyos. Pero nasaan po yung ating pamilya ngayon? Yes, narito ka. Pero how about, no, ang iyong pong mga mahal sa buhay? Nasaan po sila ngayon? Nasa bahay? Nasa mall? Nasa galaan? Hindi po yun ang disenyo ng Diyos sa tao. Ang disenyo ng Diyos, dapat paglinggo. Kasi ngayon po natin ginagawa po ang pananambahan sa Diyos. Nandito kayo sa iglesia. Amen po. Nagpupuri sa Panginoon. At dapat ito'y isinasagawa every Sunday, mga kapatid. Kasi yung bayang Israel, kinalimutan na po nila si Yahweh. Naging busy po sila, mga kapatid. Yung utos ng Diyos, doon po sa 10 Commandments, binaliwala po ng bayang Israel. Nagalit ang Diyos sa kanila. Pinarusahan sila. Kaya tayo naman po, mga kapatid, kung hindi tayo tatalima sa utos ng Diyos, yung mga bagay na ating pinagkakabisihan, yan po ay kukunin ng Diyos. Totoo po ba? Totoo po, mga kapatid. Ayaw kasi ng Lord na mas mahal natin yung mga bagay sa mundo. Ayaw ng Lord na yun yung priority natin. Ang gusto ng Panginoon, mas mahal natin ang Diyos. Amen po ba? Ang bayang Israel po ay nagkulang, mga kapatid, sumuway sa utos ng Diyos. Ngayong umaga, tingnan po natin yung ating pong kalalagayan sa harapan po ng Diyos Ama. Tayo po kaya ay may maayos pang relasyon sa Kanya, o yung relasyon na yan ay unti-unti na pong nasisira, mga kapatid. Kasi ang gusto naman po ng Lord, malapit tayo sa Kanya. Kaya the problem is, tayo po ay lumalayo sa Kanya. Dumidistant tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya ano po ang nangyayari? Tayo po ay patuloy na nagkakasala. At dahil sa pagkakasala na yan, tayo po ay nakakaranas ng parusa ng Diyos. Bilang pagtutuwid, mga kapatid, at para ipaalala rin sa atin, anak, nasaan ka na ngayon? Kumusta ka ngayon? Wala ka na bang panahon sa pananalangin? Pakibaba, kapatid, nandiyan yan. Wala ka na bang panahon sa pananalangin, mga kapatid? Wala ka na bang oras sa Diyos? No? Sa atin bilang isang mananampalataya, ilang beses lang po tayo manalangin sa loob ng isang araw. Minsan wala pa. Wala na tayong oras sa pananalangin. Hindi na tayo lumuluhod sa Panginoon. Yung bayang Israel, wala na silang panahon para kausapin po ang Diyos. Kaya ang Lord, pinarusahan po sila. Tayo ngayon, yes, pumunta ka ng church, pumunta ka sa mga gawain, pero how about your personal prayer sa Diyos? Nagagawa pa po ba natin ito o wala na? Kasi busy ka. Hindi po excuse yun, mga kapatid. Kasi ang kailangan ng isang tao po ay magkaroon po ng proper communication sa Diyos. Amen po ba? Para marinig mo kung anong sinasabi ng Diyos. Kasi without proper communication with God, ang tao po ay hindi natin maririnig kung ano po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya sa paglilingkod sa Lord, kailangan po ang maraming pananalangin. Kasi yung pinag-uusapan natin po dyan, mga kapatid, no, sabi po doon sa bayang Israel, magpatawag kayo, tawagin ang lahat at tayo magkatipon at tayo mag-ayuno at manalangin sa Diyos. Kasi nagkasala po tayo
nagkasala po ang bayang Israel. Wala nang oras sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Minsan mga kapatid, tamad na tamad tayo mag-aral ng Word of God. Wala tayong personal devotion. Kasi ang nangyayari po, busy tayo sa Facebook, busy tayo sa mga bagay, sa trabaho, sa negosyo, walang problema. Dahil yan po ay kailangan natin bilang isang mga tao at nabubuhay pa. Kailangan natin maghanap buhay. Pero wag naman po yan ang maging dahilan para lumayo ka sa presensya ng Panginoon. Yung salita ng Lord, di ba sabi po ng Ephesians, ito po yung sword of our spirit. How can we fight demons, ang diablo, paano natin lalabanan kung wala tayong salita ng Panginoon? Sabi doon, ito yung pangupinsa. Hindi ito yung dapat kinakalimutan ng isang Kristiyano. Yung salita ng Diyos, mga kapatid. Paano natin pupuksain po yung gawa ng kaaway kung wala tayong sword, mga kapatid? Yes, kompleto na. May helmet, may sandalyas, may bracelet, at may sinturon, pero walang sword, puro ka lang depensa. Sigurado, mga kapatid, hindi ka makakatagal at ikaw ay tatamaan. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos. Kailan ka po huling nagbasa ng Word of God maliban po kanina sa scripture reading? Baka nakalimutan na kasi wala nang panahon talaga. Kailan niyo po binuklat ang iyong pong mga Biblia, mga kapatid, para pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos? Ito po ay salita ng Lord. Ito po ay mahalaga sa buhay ng tao. Kaya lang ang problema, mga kapatid, nakalimutan na natin. Matatutulala tayo. Kulang na po ba ang ating pagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Lord? In our church point, Binangonan, sa youth po, required po sila mag-devotion ng isang chapter a day. Yun po ang ibinaba natin na batas. Kasi mga kabataan, ngayon walang panahon sa Diyos. Sabi ko, hindi po pwede na kayo ay walang devotion. Kaya ngayon mga kapatid, anong petsa po ba ngayon? 28? Nagsimula po kami sa chapter 1 ng Genesis. Kaya ngayon po ang devotion, ang daily devotion ng mga kabataan ay nasa chapter 28 na po sila ng Genesis. At yung kanilang devotion, doon sa group chat namin, kailangan may makita. Na sa katunayan na kayo ay nagdi-devotion. At hindi yung devotion na binasa lang, kundi inaaral po ito. At binibigyan ng mga pointers, binibigyan ng mga pahayag, aplikasyon, para matuto po sila sa salita ng Panginoon. Minsan, hindi na po natin ito naaalala sa kabisihan po natin sa mga bagay sa mundo. Kaya ngayon, nire-remind tayo mga kapatid. No? Sabi ng Lord, manumbalik kayo sa akin ng buong puso. Baka naman ng puso natin na hindi na po yung salita ng Diyos. Kasi alam niyo po ba yung multimedia, grabe po ang ngayon, ang hatak sa mundo. Mas especially sa mga kabataan. Na naubos ang oras doon. Ganun din sa lahat sa atin. Kaya mga kapatid, ako po ay nananawagan po sa inyo para ma-restore yung relationship na hindi maayos sa Diyos. Para magkaroon ng pagbabago, manalangin at magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. And the book of sa Josue, yan, chapter 1 verse 8, sabi po doon, pagbulay-bulayan mo ang aklat na yaon araw at gabi, at nang sa gayon, masunod mo ito. At ang pangako ng Diyos, bibigyan ka ng malawig na buhay at pagpapalain ka. Day and night, aralin natin ang salita ng Panginoon. Kasi minsan nakakalungkot, matagal na tayong Kristiyano, pero mababaw tayo sa salita ng Diyos. We cannot depend our salvation. Kaya sa Binangonan po, ini-impose ko, dapat marunong kang i-depende ang kaligtasan na meron ka. Para pa nag-share ka naman ng gospel ay tama, mga kapatid. Kasi hindi dapat mababaw. Hindi dapat mahinang Kristiyano. Dapat malalim. Kasi gagamitin tayo ng Lord eh. Amen po ba? Kasi ang desire natin ay maggamit sa ministeryo ng Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord, no, mga kapatid, na nadidisiplina natin ang mga bagong Kristiyano. Kasi dapat from the start, nadisiplina na po ang isang Kristiyano. Naturuan na dapat para habang siya lumalaki, natututo siya ng tamang paglilingkod sa Panginoon. Amen po. At alam niyo po ba mga kapatid, nabibless po ako dahil pag sila ay pinag-share ko ng gospel, sabi ko salamat sa Panginoon, marunong ng mga batang to. No? And also the leaders, they are required, mga kapatid, na magkaroon po ng daily devotion sa mga leaders. Sabi ko hindi po pwede na ang mga manggagawa ng Diyos ay walang daily devotion. Required po yun sa kanila. Hindi ako
Papahayag ng Word of God, hindi namin ito ginagawa, mga kapatid. Sayang naman po yung pagpapahayag ko, pero sa amin, hindi namin ito sinasagawa. Kaya ngayon, pinapakiusapan ko po kayo, mga kapatid, mamaya o kinabukasan, magkaroon na po tayo ng personal devotion, daily devotion sa Panginoon. Amen? At itong salita ng Diyos, pagbubulay-bulay, araw-araw. Wala nang gana na maglingkod sa Diyos. Hello mga kapatid, may gana ka pa bang maglingkod sa Diyos? Amen po ba? Parang ba ang hina? Yung mga Israelita po, wala nang gana maglingkod sa Diyos. Minsan ganun po tayo mga kapatid, wala nang gana maglingkod sa Panginoon. Ayaw na. Ayaw nang sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Ganado pa po ba tayo maglingkuran ang Diyos? At the same time, mag-ministry sa maraming mga tao. Kaya mga kapatid, ako po ay tawag po dyan, dumadalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng malakas ng pangangatawan. Kasi sabi ko, Lord, habang malakas pa ako, patuloy kitang paglilingkuran at lagi pa akong excited na mag-serve sa Lord. Amen po ba? Dapat ganun po tayo. Lagi tayo excited na maglingkod sa Diyos. Pero kung walang mananalangin, walang daily devotion, hindi ka excited na maglingkod sa Panginoon kasi di natin nararanasan ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. Ang itinuturo ko po sa inyo ay practical po ito. No, practical po ito mga kapatid. Kaya kailangan natin pakinggan at sa buhay po ito. Kailangan po natin ang paglingkuran ng Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas. Amen po ba? Ito yung hinahanap ng Diyos sa bayang Israel. Kasi wala na silang panahon para paglingkuran ng kataas-taasang Diyos. Minsan ganun po tayo. Busy na, mga kapatid. Wala nang panahon para paglingkuran ng Diyos. Pero sasabihin natin, we are Christians. We are believers of Christ. Mga kapatid, nakakalungkot naman, we are believers of Christ, pero hindi natin alam kung sino si Kristo. Hindi natin kilala ang Diyos at hindi tayo naglilingkod sa Kanya ng tama. Ngayon, nire-remind po tayo ng salita ng Panginoon. Okay? Wala nang panahon sa Diyos. Mas marami ng panahon sa mga bagay material. Hindi na lubos mahal ang Diyos. Mas mahal ang mga bagay sa mundo. Yun po yung nakakalungkot mga kapatid. Sabi ng salita ng Lord, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and mind and strength. Pero nasaan tayo mga kapatid ngayon? Kumusta yung ating relasyon sa Diyos? Kasi yung bayang Israel ay sira po yung kanilang relasyon sa Panginoon. Ngayon, kayo po nakakaalam ng iyong personal relationship sa Diyos kung ano po ba talaga mga kapatid. At kung hindi maayos yan, kailangan po natin mag-prayer and fasting. Kailangan mo mag-ayuno at dumalangin sa Panginoon, mga kapatid. Kung hindi, nakakalungkot na ganyan po magiging sistema ng ating pamumuhay bilang isang mga Kristiyano. Weeping in mourning, na doon po yan sa verse 12b. May pag-ayuno, sabi buong puso, at may pagtangis at pagdadalamhati. Gusto ng Lord na makita sa bayang Israel na sila nag-aayuno at sila po'y nagdadalamhati. Yung dalamhati na yan, mga kapatid, hindi yan yung tawag po nalulungkot sila. Ibig sabihin, dapat nagdadalamhati tayo pag nakagawa tayo ng kasalanan. Pag lumalahi tayo sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako, lumayo ako sa presensya mo. Nagagawa pa po ba natin yan, mga kapatid? O hindi na? May pagtangis, no? Yahweh is requiring that His people mourn in their sinful ways. Gusto ni Yahweh sa bayang Israel, magsisi kayo. Magdalamhati kayo. Kasi dahil kayo lumayo sa akin, sumalangsang kayo sa akin, dapat buong puso, mga kapatid. Amen? Hindi kalahati lang ng puso mo. Kasi minsan, we're serving the Lord, o kaya nagbabalik loob tayo sa Panginoon, pero hindi pa rin binibitawan yung iba. Ngayon lang, Lord, ako po'y maglilingkod sa iyo, pero hindi naman buong puso. Kaya hindi nagiging fruitful, hindi nagiging matagumpay na isang mananampalataya. Ayaw po ng Diyos yan, mga kapatid. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Okay. Dapat buong puso, hindi kalahati. Sabi ko sa inyo, sino may puso? Tama, kumpletong puso natin. Isa. At sabi ng Lord, dapat wala siyang kaagaw dyan. Hindi kalahati. Amen po ba? Hindi tinitibok niyan, Lord, at yung mga bagay sa mundo. Dapat yung laging tinitibok niya na yung Lord. Amen po ba? Baka pag tinignan ng Lord yung puso natin ngayon, iba yung tinitibok niyan, mga kapatid.
Pati yung isip natin ngayon, inisip pa natin yung trabaho, yung mga bagay sa mundo. Paano tayo makakapaglingkod sa Lord ng maayos? Paano tayo makakapagbalik loob sa Panginoon kung ganun pa rin po ang sitwasyon natin hanggang sa kasalukuyan ngayon? Returning to me, turn from your sin, turn from your idolatry and immorality and trust in me. Mga kapatid, yan po yung pakiusap ng Diyos sa bayang Israel. Kasi sabi nga po doon, sumalangsang sila sa Diyos, nagkaroon po ng immoralidad, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Kaya dapat immediate po yan. Return to me with all your heart. The whole picture here with fasting, with weeping, with mourning. Pagbigay po ko sa inyo ng konting background about po sa prayer and fasting, mga kapatid. Pakibaba, nandyan po yan. No? Ang pag-ayuno ay bahagi na ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Noon pa mang panahon ng lumang tipan, mga halimbawa po niya sa Daniel, si Daniel po ay 40 days na nag-pray and fasting at the same time Jesus Christ. Pinapalakas ang pag-ayuno ng espiritualidad ng mga tao at pinagtitindi ang bisa ng kanilang mga panalangin. Kaya nga po, prayer and fasting. Amen po ba? Nagkakaintindihan? Ibig sabihin, no, mga kapatid, pinapalakas po nito yung ating espiritu. No? Yung abstinence. Kung pag-aaralan po natin yung pag-aayuno, marami pong iba't ibang klase ng pag-aayuno. No, mga kapatid, dami po noon. Pero sila pastor na lang po magdidiscuss sa inyo prior to your prayer fasting. Dapat kasi maintindihan ng malinaw before you fast. Kasi pag hindi po kayo ninyo naintindihan ng tamang pagpapasting, hindi po maging effective po ito, mga kapatid. Ngayon, nagbibigay lang po ako ng konting background just to understand kung ano po ang tamang proseso para po sa pagpapasting. No? Kasi si Jesus Christ, yan po si Joel, nag-fasting po sila, in the book of Isaiah, in the book of Daniel, na mayroon silang nais mangyari. Amen po ba? Na nais silang makalapit sa Diyos. Kasi nagkasala sila. Kaya sabi po doon, isang utos, magsuot kayo ng sako at maglagay kayo ng abo sa inyong mga bumbunan bilang ito po'y tanda na tayo po'y nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Sabi po sa bayang Israel. Sa mga panahon na sila po'y pinarusahan ng Diyos. Sa panahon na tumalikod po ang Diyos sa kanila. No? Kailangan po ng prayer and fasting. Kailangan na kailangan po. Ano po ang ibig sabihin po niyan with fasting? Fasting is a way to intensify your ability to pray. Kasi ang focus mo ngayon ay ang pananalangin. Amen po ba? Ang focus mo ngayon ay hindi na yung mga sarili mo, kundi yung pananalangin. Mapapalakas po nito ang ating way ng ating pananalangin po, mga kapatid. No? In Binangonan Church, mga kapatid, bago po kami mag-conduct ng gawain, kami po ay nagkakandak ng prayer and fasting. Isang linggo po yan, from Monday to Friday. Bago po kami lumakad, papunta po ng Baras and Morong, sa ating pong mission, mga kapatid, dinan po namin sa prayer and fasting. Kasi napakahalaga po nito. At nagkaroon pa tayo ng overnight. At alam niyo po ba, nakakatawa, mga kapatid? Kasi yung ating mga mananampalataya doon, mga leaders, ay sila po ay mga bago lang sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sabi ko, hindi ba tayo na kayo bago para hindi kayo gamitin ng Lord mightily? No, nag-pray kami, nag-fasting po kami, no? Especially the leaders. Pero tinanong ko muna sila, kaya niyo po ba mag-fasting? Yung kaya, di go. Yung hindi, wag muna. At in-explain namin kung ano ang mga kailangan unahin, no, mga kapatid, sa paghahanda sa prayer and fasting. Hindi kasi pag sinabi, sige, mag-fasting ka na. Yun na yun. Hindi po, mga kapatid, magiging effective. No? At may nakahanda na pong pananalangin, mga prayer items na itong ipapanalangin natin during sa ating prayer and fasting. Para maging sulit po ito, mga kapatid. At alam niyo po ba, may ginawa ang Lord na dakila. Wala po kami point of contact sa lugar po ng Baras. Nagpipray kami. Bago kami tumulak po doon, mga kapatid, konting exhortation ng salita ng Panginoon. Kasama ko po yung mission team ng Binangonan. Sabi ko, pray tayo sa Panginoon, konting exhortation ng salita ng Panginoon. At yung revelation ng Lord, sabi ng Panginoon, the harvest is plentiful, but workers are few. Sabi doon, pray to the Lord. Manalangin kayo sa Diyos at siya magpadala ng mga ani. Kaya dineclare namin, Lord, narito kami ngayon. Pupunta kami doon at aanihin namin na dapat anihin. Wala po kami point of contact. Wala kami kilala kahit sino. At alam niyo po ang ginawa ng Diyos, mga kapatid. Pagbaba po namin ng sasakyan, patawid po kami ng kalsada. No? May 2 tao na nakasabay lang po namin sa pagtawid.
Yun na po pala ang kinausap ng Diyos para tanggapin ang salita ng Lord at tanggapin ang kanyang mga manggagawa. Sa madaling sabi, sinabayan po namin itong dalawang babaeng ito. At alam niyo po ba mga kapatid, malayo yung nilakad namin hanggang makarating po kami sa kanilang lugar. At di pa kami nag-share ng gospel. Kaunting binibuild lang natin yung ating relationship sa kanila. At alam niyo po, ito ang pasimula ng gawain. Last Saturday, yung una po natin pagpunta doon, nakapagkandak na po tayong gawain. At kahapon, bumalik po kami at nagkandak na ulit kami ng gawain, mga kapatid. Nadala ito dahil sa pananalangin. Amen po mga kapatid. Nag-prayer and fasting. No? Kasi may nais po tayong mangyari sa isang ministeryo ng Lord. Kaya mayroon na po tayong gawain ngayon sa Maras. And we're still praying, mga kapatid, na baka magbukas din po sa Morong. Kasi ang tinatarget po namin, Morong, Baras, Pililya, Tanay, ano pa bang lugar sa Sarsal. Yun po, kasi pinakita ko sa kanila yung mapa, ito i-conquer natin itong lugar na ito, Binangonan, Morong, Baras, Tanay, Pililya. Papunta po doon mga kapatid. At salamat sa Panginoon, no? Sabi ng pastor, wala pa tayong pondo para sa pagmimisyon. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala. Gawin muna natin si Lord ng bahala magbigay ng pondo para sa mission, mga kapatid. Nag-pray kami at salamat sa Lord, marami po ang tumugon. Amen po ba? At nabibless po ako mga kapatid dahil yung salita ng Lord nangyayari po. Isa po ako sa patuloy po doon. At yung mga bagong mananampalataya, nakasama ko sa mission team, sabi niya, Pastor, oo nga, totoo nga ang salita ng Lord. Nag-provide ng Lord ng 2 tao para doon mag-open sa kanilang tahanan. At alam niyo po bang itong 2 ito ay talagang bukas ng kanilang tahanan, mga kapatid, para pagdausan po ng gawain. At alam niyo po kung anong taon na po ito, 88 years old. Pero grabe po ang lakas. Ang nilakad namin siguro from here, sa church, siguro ba hanggang doon po sa Santolan, ganyan po kalayo. Malayo yung nilakad namin. Sinabayan namin ito, galing silang palengke. 2 sila, isang 78 at isang 88 years old. Ang lakas pa po nila. Sinabayan namin, sabi namin, ay kaya ba? Ay, wala ito, sabi namin. Kasi alam niyo naman po, salita sa Binangon at sa lugar na yan ay iba-iba. Oo, may mga mga ganun, Iba-iba po, may mga maraming R. Yung kapatid po doon ay kapater. Parang sabi, natututo na ako ng mga salita nila. No? Kapater. Uram. Parang ganyan. Hindi niya, alam niyo sa hindi niya yan. Uram. Ano mga salita, diba? Sa lugar po ng Binangon at sa Karating po. Ibig sabihin, na-intensify po nito yung ating abilidad na mag-praise. Kasi ang focus natin ay manalangin lang at mag-fast. Amen po ba? Walang sapilitan sa pag-fasting, mga kapatid. Yung willing lang. Fasting helps you focus and hear from God more clearly. Ito po yung pre-practice namin, mga kapatid. No? Lord, ikaw po ang magpakita sa amin yung klaro kung saan kami pupuntang lugar, mga kapatid. At ipinakita ng Lord, dito kayo pumunta. Kasi Jesus Christ, after po siya mag-pray and fasting, 40 days, pero habang siya nag-pray and fasting, tinetest siya ng kaaway. Pero dahil matatag si Jesus Christ sa mga panahon po na yon, siya po ay puspos ng banal na Espiritu. At sabi doon, after Jesus Christ, makapanalangin, dinala po siya ng banal na Espiritu doon sa lugar kung saan siya po ay magsisimula na magpahayag ng salita ng Diyos Ama. Ganon din po yung ating exercise, Lord, sa pamagitan po ng banal na Espiritu, turuan mo kami, idako mo kami doon sa lugar kung saan, mga kapatid. Amen po ba? At glory to God, idinako po tayo doon. At isa pa pang testimony mo, kasi malapit na po ako matapos. Kami po ay galing sa misyon, isang linggo po ito, sa Albay, mga kapatid. Glory to God, meron na pong divine sa Libon, Albay. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Meron na po, mag-start po, meron na po doon nagpa-pioneer, nating kaibigang pastor, at pumunta rin siya dito sa Maynila. Sabi ko, usap muna tayo kung talagang you're interested na magpagamit sa Panginoon. Ikaw pumunta sa Metro Manila. Pumunta po siya dito last week po at nag-stay po siya sa bahay ng almost 1 week din. Pinag-usapan namin anong plano at gano'n-gano'n. Sige, sabi ko, pero hindi nagtatapos yan. Kailangan makita ang lugar mismo. At kung totoo talaga na meron ka doon na kinakandak ng mga gawain. Dapat maging wise din po tayo, mga kapatid.
Amen po ba? And yes, pumunta po tayo doon at glory to God, no? Na magsisimula na po doon ang gawain po, kaya yung divine ngayon ay nakarating na po ng Libon Albay. Glory to God. At sabi ko, Lord, balibagong responsibilidad po ito, pero yes, sige Lord, gagawin natin ito mga kapatid. At salamat sa Lord dahil yung pastor po doon ay bata pa, 27 years old, pero grabe po yung kanyang heart sa paglilingkod sa Panginoon. Amen, pero matagal na siyang mananampalataya at sa biyaya po ng Panginoon, no, nagkatipon-tipon at marami pa rin kami pala doon ng mga kilalit kamag-anak sa lugar na yon, no, pinagtagpo-tagpo ng Panginoon. At bago po tayo umalis doon, sinigurado natin ang gawain ay magpapatuloy. At alam niyo po ba mga kapatid, no, we're praying na this coming February o second week ng February, mag-start na rin po ang construction po ng church building doon po sa Libon Albay. Kasi sabi ko, Lord, urgent po eh. Kailangan na kailangan. Nag-pray kami, Lord, bago tumungtong, share na po konti, bago po sumabit ang 10th year anniversary ng Binangon ng church, dapat we have Luther Church. Pwede isa hanggang 3. Yun po yung target namin na bago po mag-10th year anniversary po ang church natin sa Binangonan, magkaroon na po ito ng anak na 3. Sabi ko, hanggang 3 lang kung kaya. Kung hindi, kahit 2 lang Panginoon. At si Lord nag-response, hindi po malapit, kundi doon po sa Libon Albay. Medyo malayo, mga kapatid. Pero sabi namin, sige, katsagay natin. Kinausap ko siya, Pastor, talaga bang hindi mo iwanan ang ministry? Talaga bang magkukumit ka? At siya naman po ay nangako, swear to God, no? Nangako siya sa Panginoon. Sabi ko, hindi ka nangako sa akin, kundi sa Diyos. At salamat sa Lord, mga kapatid. Habang nandun po kami, patuloy po yung fellowshipping, mga kapatid. At bago umalis, nagkanda po ng isang gawain, showing, ano lang, simple lang, pero salamat sa Lord. Dahil talaga po, nandiyan na po yung mga anihin. Ang daming taong dumadagsa, no? Kinantak lang po namin yung paano po kami sa lugar isang araw prior to showing, pero marami po ang pumunta. At glory to God, mga kapatid. Marami po ang tumanggap sa Diyos. At salamat sa Lord, nanganak na naman po ang ating simbahan. Bali magiging 3 na po ito, Main Church, Binangonan, at ito pong tawag dito, Libon Albay, and we're praying na ito po ay may establish sa Baras, no? At ganoon din po sa Morong. Sabi ko, Lord, kailangan namin gawin na ito. At kinausap ko naman po ang mga leaders, Pastor, sige, kaya na natin. Simulan na natin ngayon. Kasi sabi ko, papatagalin pa natin ito, baka hindi natin may sagawa, mga kapatid. Kaya, nagiging klaro, pag tayo po ay dumalangin sa Lord, nag-ayuno tayo sa Panginoon, magiging klaro yung layunin po ng Diyos. Amen po ba? At kung nakita naman natin, huwag natin tanggihan, kundi gawin po natin, mga kapatid. Pumunta kami ng Bicol, ako lang po sila at ang aking 2 anak. Kasi sabi ko yung mga leaders ay hindi pa nakahanda dahil 1 linggo lang po ang ano po nito, pagpaplano, no? At sabi namin, babalik kami dyan as soon as possible, mga kapatid. At alam niyo po, may provide ng Lord na lote para pagtayuan po ng simbahan. Amen po. Ganun po kadakila ang Panginoon. Ipinapakita ng Diyos na klaro po ito, mga kapatid, kung tayo po ay dadalangin sa Diyos. At dito sa bayang Israel, pinakita ng Diyos. Mga mamaya makikita po natin kung ano ba ang naging resulta ng kanilang pag-prayer and fasting. No? Fasting is spiritual discipline. It helps us to grow in faith. Sa prayer and fasting, talagang malidisiplina ka. Kasi ang gagawin mo lang, manalangin at mag-ayuno. Meron pong mga abstinence na tinatawag, yung hindi ka muna makain ng isang meal, pwede na yon. Tapos oras, kung ilang oras ka magpa-fasting. Kasi di naman po pwede agad-agad na 24 hours, baka po magkasakit kayo. Kaya sa amin po, idorient po na doon kung sino lang po ang tawag po dito, ang available, at kung sino po ang nagnanais na mag-prayer and fasting at tinuruan paunti-unti, mga kapatid. At sabi natin, pagkain na natin na mag-fasting ng 2 meals, mga kapatid, pwede na. Hanggang sa 3. No, mga kapatid. Ngayon po ay 1 pa lang. At marami po kasi mga way of fasting. No? Yung fasting po ni Daniel, iba rin po yun. Pag pinag-aralan niyo po yung salita ng about fasting, ang dami. No? Sa mga kabataan, ang fasting po nila, dahil di pa kaya nila, ang fasting niyo ngayon, no, hindi kayo mag-Facebook, hindi kayo gagamit ng cell. Yun yung fasting nila. Kinoconsecrate natin, mga kapatid, pinapabanal. Kasi ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? Basahin ko lang po. Hanapin ninyo ang trompeta, ay hipan ninyo ang trompeta, Zion, kasi sa that time po, mahalaga po yung trompeta, ito po ay sinyales, no, sa buong
lugar po ng Israel na may gagawin po sila. Ano po ang sabi? Magtakda kayo ng isang ayuno. No? Tumawag kayo ng isang time team na pagtitipon. Time team na pagtitipon, pag-aayuno. Ito po ay corporate prayer and fasting. Mga kapatid, at nasagawa na rin po namin ito. Kaya prior to, sabi ni Pastor Ramin, ito ang topic. Sabi ko, Lord, ito ka, dahil nagawa na namin ito. At sabi ko, Lord, salamat dahil makakapag-impart po ko sa inyo kahit papaano in the short period of time na ako po'y magpapahayag ng salita ng Panginoon. No? Tumawag kayo ng isang mataimtim na pananalangin. Dito sa buong congregation, darating ang panahon, magpapatawag po ang ating mahal na pastor, Pastor Ramin, Pastor Joshua, patungkol po sa prayer and fasting. At makiisa po kayo, especially the leaders. Kasi ipapakita ng Diyos kung anong nais. Sa amin po, klaro mga kapatid. Kaya yung naririnig ko na mga pastors na time, na inamatin po ako ng mga gathering, sabi niya, pinakita sa amin ng Lord kung anong gagawin. Sabi ko, paano makikita yun eh? Paano? Maraming katanungan mga kapatid. Pero dumating ang punto na sa amin din mismo, pinakita ng Lord. Sabi ko, ito talaga ang nais ng Panginoon. No, mga kapatid. Kaya supportahan po natin ang prayer and fasting. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Para yung bayang Israel ay maging kanais-nais muli sa Panginoon. Nanawagan po, lahat ay sumabay sa prayer and fasting. No? Tuloy tayo. Punitin ninyo ang inyong puso, hindi ang iyong mga damit. Kasi yung ibang way of fasting, sabi ko sa inyo, pinupunit ang damit, inalis ang damit, nagdadamit ang sako, at nakapangyapak lang, at lalagyan mo ng abo. Pero sabi ng Lord, hindi yun ang nais ko. Ang nais ko ay maayos ng puso. Amen po ba? Kasi kahit anong gawa natin noon, kung yung puso natin ay hindi maayos mga kapatid, hindi pa rin tayo magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen po ba? At hindi may sasagawa kung ano po ang layunin ng Diyos. Dapat makatotohanan ang ating pagsisisi. Kasi dapat sabi ni Joel, kailangan na natin gawin ito. Talikuran natin yung ating pagkakasala, magsisi, no, sa ating mga pagsalangsang sa Panginoon, sa ating mga nagawang kasalanan, at huwag na itong gagawin muli. Amen po ba mga kapatid? Sa atin, no, pag dumating ang panahon na tayo po ay, ang main church ay magkandak po ng prayer and fasting, no, ay yung mga isinukod sa Panginoon, huwag nyo na pong balikan. Nagkakaintindihan po ba? Huwag nang ulitin. Kasi ayaw ng Lord dyan, mga kapatid. At nagpapasalamat ako sa Lord, mga kapatid, na tinuruan kami ng Lord kung ano ang dapat gawin sa isang pagmiministeryo. At eto, prayer and fasting. Grabe po ang magagawa po nito, mga kapatid. Kahit yung mga kabataan po doon, makikita mo yung yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. No? Last Wednesday po, dapat ako po ang mag-speak, pero dahil may panawagan ng Lord sa Libon Albay, salamat sa Lord, dahil meron ng ginamit na 2 kabataan na naging speaker po ng isang gathering ng mga kabataan po sa lugar po ng bayan ng Binangonan. Maraming pwedeng patawag ng mga naon ng mga simbahan po doon, pero ang ipinatawag po ng mga lingkod ng Lord ay ang simbahan po ng Divine. Mga kapatid, sabi ko, ganun tayo dito, karespetado. Nakikilala na ang ating pong simbahan doon sa lugar na yon, mga kapatid. At sa madaling sabi, pag may mga gawain, tayo po yung iniimbitahan para po magkandak ng gawain para sa mga ganitong usapin, mga kapatid. At yun po ay every Saturday na. Kaya ibig sabihin, sabi ko sa mga kabataan, nag-pray tayo para magamit kayo mightily, matuto kayo magpahayag, street preaching, street evangelism, eto na. Makakapag-preach na kayo ng Word of God sa kapwa ninyong kabataan, mga kapatid. Kaya mag-desire tayo sa paglilingkod sa Lord. No? At ang Lord naman po ay magkakaloob po niyan. Nais ng Lord ay pabatid, no, sa mga bayang Israel, kung sila po ay magsisisi, kung sino ang Diyos. Ganon din po sa atin. Number 1, mga kapatid, ang Diyos po ay mapagbiyaya. Hindi ito nakita ng bayang Israel No, sa mga panahon na sila po ay binibiyayaan ng Panginoon, tumalikod pa rin sila, sumuway pa rin sila sa Diyos. Kaya ngayon, sabi ni Jesus Christ, no, sabi ng Diyos Ama, kung sila po ay magbabalik loob sa Diyos, makikita natin kung sino talaga ang Panginoon.
At nais ng Lord na ipahayag po ito sa kanila ng Diyos po ay mapagbiyaya. At hindi naman po talaga magagalitin po ang Panginoon. Dinidisiplina lang po tayo mga kapatid. Amen po ba? Yung bayang Israel, yung mga Israelita ay dinidisiplina ng Diyos kasi malayo nila sa Panginoon eh. Wala na pong tamang relationship sa Lord kasi ang inaayos po dito yung maayos na relasyon natin sa Panginoon. Amen po ba? Okay, ayun, hindi po niyo nakalimutan yan. At sabi po dyan, at sagana yan, no? At sagana sa tapat na pag-ibig. Ganun po kadakilang pag-ibig ng Diyos. Gusto ni Yahweh na makita ito ng bayang Israel. Pag sila nagsisi, mararanasan po nila ito. At ayaw ng Lord sa kasamaan. Yun po yung katotohanan, mga kapatid. Kaya sabi ni Propeta Joel, magsisi na tayo ngayon na. Kasi pag hindi, pag binasa niyo po yung book chapter na yan, 1 and 2 and 3, mapapahamak po tayo. At sa chapter 3, doon po ipinapakita na yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaganda po itong pag-aralan yung Book of Joel, mga kapatid. Okay. Tuloy tayo. Ito naman po ang makikita po natin dyan. Kanina bakit ko po yan, yung pag-blown po ng trumpet. No? Sanctify us. Dapat po maging banal. Mga kapatid, yung ating pong pag-aayuno. Kasi yung ibang nag-aayuno, kung saan-saan, pumupunta. O maling pag-aayuno po yun. Dapat pag nag-aayuno ka, bahay ka lang. At manalangin ka sa Panginoon, hindi kung saan ka pupunta. Naintindihan po ba natin? Ano pang sabi ng salita ng Panginoon? Ipunin ninyo ang bayan, pakabanalin ninyo, o pakabanalin ang kapulungan. Mga kapatid, sa verse 16, ipunin ang matatanda, pakabanalin ang bayan. Ganun din po sa loob ng iglesia. Sanctify, apas, call a solemn assembly. Yung buong bayan, mga kapatid, at yung mga matatanda, gather the people, sanctify the assembly. Assemble the elders, yung sabi po dito matatanda, gather the children. Tipunin ang mga bata at ang mga sanggol na pasusuin. Walang exempted. Kasi para yung Diyos, mga kapatid, sa muli ay bumaling yung mata ng Diyos sa bayang Israel. Kasi tumalikod po ang Diyos dahil sa ano? Pagkakasala ng mga Israelita. Kaya sabi doon, lahat ng matatanda, lahat ng mga bata, mga sanggol, lumabas ang buong, sabi dyan, ang bagong kasal na lalaki sa kanyang silid at bagong kasal na babae sa kanyang silid. Tumangis ang mga pare, ang mga lingkod ng Panginoon sa pagitan ng portiko at ng dambana. Lahat dapat hindi exempted, mga kapatid. Kaya din po sa binangonan, patuloy ko pang ini-impose. No? Kung hindi ka man ngayon makapag-pray and fasting, sa sunod na schedule ng prayer and fasting, dapat kapatid, kasama ka na. Dapat matutunan mo ito. Matutunan natin ito, mga kapatid. Kasi minsan takot na takot tayo hindi kumain. Takot na takot tayo mag-prayer and fasting. Baka magutom ako. Bakit? Marami kasi puro ganun eh. Hindi mo nasubukan, mga kapatid. Amen po ba? Kasi may layunin kung bakit tayo nagpe-prayer and fasting. Dito yung tema, para tayo po'y makabalik muli sa Diyos. Ganon din po sa bayang Israel, para makabalik muli sila sa tamang pakikipagrelasyon kay Yahweh. Kasi nagkaroon po ng hindi magandang relasyon. Kasi nagkasala po sila, mga kapatid. Kaya pinatawag po ang lahat. Ganon din po sa iglesia. No? Darating ang ating pong senior pastor na magpapatawag po sa bawat isa sa atin patungkol po sa prayer and fasting. Mga kapatid. In our church in Binangonan, kami po ay nagkakatakbo doon ng assembly. No? Pagbukas po ng January, nagkatakbo kami ng assembly. And in the mid-year, magkakatakbo kami ng assembly. Kasi bakit? Napakahalaga po yun para yung buong congregation malaman kung ano ba talaga ang layunin ng simbahan. Para sila ay maging parte ng gawain sa church. Hindi lang para tagaupo, kundi maging katuwang ng ministeryo. Amen po, mga kapatid. Kaya mahalaga po yung assembly, no? At darating po yun dito. Okay. Magkaroon po, sabi po dyan, mga kapatid, in our conclusion, okay, ito ay isang pagsamo, no? Yung prayer and fasting, ito po yung pagsamo sa Diyos. Amen po ba? Nalalapit tayo sa Panginoon. Sabi po dyan sa Lord, maawa kayo sa inyong bayan, o Panginoon. Kasi yung bayan Israel po ay, sabi po doon ng kanilang mga karatig na bansa,
pinabayaan na kayo ng Diyos, wala na kayong magagawa. Inaalimusta po yung bayang Israel ng mga karatig na bansa. Minsan ganun po tayo Inaalimusta ng kaaway tayo. Kasi bakit? Malayo tayo sa Panginoon. Binubuli ka ng kaaway. Kasi bakit? Malayo tayo sa Panginoon. Kaya nanalangin po sila, nag-pray po sila sa Panginoon, mga kapatid. Lumuhod at sumamo sa Diyos. Okay? Ngayong umagang ito, mga kapatid, sasamantalin ko po ang pagkakataon na tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Tayo po ay lalapit sa Diyos. Hihingi po tayo, magsisisi po tayo sa ating pong mga nagawang kasalanan. Amen po ba? Okay? Kung nagkulang tayo, ito na yung tamang panahon para tayo po ay magbalik loob sa Diyos, magsisi, para sa muli ma-restore yung maayos na pakikipagrelasyon sa Diyos, na kung ito po ay hindi maayos, magkaroon po ng kaayusan, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Nasaan pa si Iki? Pwede bang bigyan natin ng background, mga kapatid? Habang tayo po'y nananalangin. At ngayong umaga, sa mga nagnanais na ma-restore ang kanyang relationship sa muli sa Panginoon, ng buong puso. Kasi sabi ng salita ng Lord, manumbalik kayo sa akin ng buong puso. Gusto ng Lord, buong puso, mga kapatid. Amen po ba? Hindi kalahati, kundi buong puso na manumbalik sa Diyos. Manalangin kayo, mag-ayuno kayo, tumangis tayo sa Diyos. Panginoon, patawarin mo po ako. Nagkulang ako sa iyo. Ngayon po ay lalapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sa mga nagnanais, pwede po tayong tumayo, mga kapatid, at itaas yung kamay ninyo at magpipray tayo sa Panginoon. Hindi na kailangan pumunta sa harapan, kundi itataas lang po natin ang ating mga kamay at tayo idudulog sa Diyos. Urgent po ito, mga kapatid. Tulad po ng sinabi po ni Propeta Joel sa bayang Israel. Hallelujah. Oh Father God, thank you, Jesus. Lord, nagkulang po kami, Panginoon. Nawalan po kami ng oras sa iyo. Nang busy po kami sa mga bagay na nagpapalayo sa amin sa iyo, Panginoon. Father God, hallelujah. Nakataas ang aming mga kamay, Panginoon, sa umaga. Lord, ito po ay sinyales na kami po, Diyos, ay nagpapakumbaba sa iyo. Lumalapit sa iyo, Panginoon. Tulad po ng bayang Israel. Sabi ng Propeta Joel, na manumbalik sa Diyos at magsisi. Katulad din po nila, O Diyos, Panginoon, hallelujah. Kami po ay narito, Panginoong Jesus, pinagsisisihan, O Diyos, ang aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ayaw namin sa iyo, sa mga oras na wala kami sa presensya mo, Panginoon. Sa mga oras na tinatanggihan ka namin, O Diyos. Sa mga oras na ayaw namin na makadaupang palad ka. Father God, forgive us. Panginoong Jesus, kami po, Diyos, hallelujah, ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Nagsisisi po kami, O Diyos. At Lord, hallelujah, sinabi mo sa iyong mga salita, as we confess our sin, you are faithful and just to forgive us. Panginoong Jesus, salamat po, hallelujah. Buong puso po kami, O Diyos, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba, O Diyos, sa iyong harapan. Lord, patawad po. Patawad sa pagkukulang, Panginoon, our shortcomings. Jesus, forgive us. Lord, simula ngayon, Panginoon, hallelujah. Hayaan niyo po, Diyos, na makapaglingkod kami sa iyo ng buong buo, Panginoon. At papakita mo, Diyos, kung gaano kang kabiyayang Diyos, kung gaano ka mapagmahal na Diyos, Panginoon, sa amin, O Diyos. At the same time, Lord, sa buong congregation, na mararanasan ng simbahan ito, ang iyong mga dakilang gawa, Panginoon, makikita namin, O Diyos, hallelujah, kung sino ka at kung ano ang nais mo, Panginoong Jesus. Lord, salamat, Ama, hallelujah. Tapos puso kaming lumalapit na nanalangin sa iyo, Father God. Salamat, O Diyos, ang mga ito. Kaya aming tinataas sa muli. And this we pray with thanksgiving and adoration. Tayo po'y magsasabi na Amen. Glory to God. Tayo po, mga kapatid. At samantalin ko po, mayroon pa po akong 2 minuto at Pastora. At dahil meron na po tayong gawain sa Libon Albay, no? Ako po ay humingi po ng inyong pong suporta in prayer. At the same time, kung mayroon po kayong nais na ipagkaloob, mga kapatid, kasi
Pastora, yung pag-uusap matutuloy na dahil nung nakarap po, sobrang busy po kami, no, para po mapag-usapan yung pagkakaroon po ng daughter church sa Libon Albay, no? Malaking ano po ito, responsibility